الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, una sa lahat ay tayo ay magpasalamat sa Panginoong Allah na siya ang naglikha sa atin, mga alipin ng Allah. At siya din ang naglikha ng lahat na nakikita nating siya. Na nilikha niya itong buong mundo para sa ating mga tao, para sa ating mga alipin ng Allah. Ngunit tayo ay nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sambahin niya tayo, upang sambahin natin siya, mga alipin ng Allah. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, sinabi ng Allah. At wala sa pagkalikha ko, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, upang ay maliban na lang na sambahin nila ako. Pagkatapsir ng Ibn Abbas, illa liyashkurun, maliban na lang na sila ay panalamatan nila kung mga alipin ng Allah. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pasalamatan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng marami dahil ang pagpapasalamat natin sa Allah, ito ay pinawajib niya sa atin. Mga alipin ng Allah, nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, qala ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong nananampalataya, katakutan nyo ang Allah subhanahu wa ta'ala na totoong pagkatakot at huwag kayong mabutan ng kamatayan na kayo ay hindi kayo naging totoong Muslim. Pwede ang iba sa atin, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, itong ahya na ito. Ito ay narinig natin sa ibang masjid sa tuwing pumupunta tayo sa Yaumul Jum'ah, sa masjid. Ito ang unang binabanggit ng mga nagkukhutba, ng khatib. Itong ayat na ito, ng khatib. Ito ang unang binabanggit nila na dalil. Anong maintindihan natin sa ayat na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong nananampalataya, kung ating pag-iisipan ng mabuti, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ba't ginamit na salita ng Allah yung amanu, hindi nas? Ya ayyuhan nas, hindi sinabi ng Allah, o kayong mga sangkatauhan, katakutan nyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ating pag-iisipan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, amanu, mga naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay ito ang binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang maintindihan natin dito, hindi pala lahat ng mga nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay meron silang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas, pasok dun ang bata at nanay at tatay o matanda. Ngunit ang binanggit dito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yun ay amano, ang mga naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, alamin natin ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay pangkat, daraja, mga alipin ng Allah. Paano natin masabi ang Allah, ngunit dahil mga alipin ng Allah, ang mga taong naniniwala sa Allah, ay ito ay may pangkat ang kanilang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Merong mga taong naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagkatakot nila sa Allah ay mababa. Meron namang mga taong naniniwala sa Allah, ang pagkatakot nila sa Allah ay merong mataas. Paano nating masabi yun? Tulad na lang ng isang tao na siya ay nasa kalagayan siya ng karumal-dumal na gawain, na ang babae, na siya ay magsizina na yung babae sa harap ng mga alipin ng Allah, siya ay nagbud na mga alipin ng Allah. Ngunit kung yung taong yun ay meron siyang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay tatalikuran niya yung babaeng yun na nakahubad sa kanya, ay tatalikuran niya dahil ang naiisip niya at ang kanyang puso ay meron siyang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay napalatandaan na ang taong yun ay mataas ang kanyang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang taong mababa ang kanyang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ang kalagayan niya ang karumal-dumal na gawain, nandun na siya sa karumal-dumal na gawain, kapag nangyari na yun ay hindi niya kayang takasan, yun ay yung palatandaan mababa ang kanyang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Haqqa tuqatih, totoong pagkatakot, wala tamutun na illa wa antum muslimun. At huwag kayong mabutan ng kamatayan na kayo ay may takot sa Allah, kayo ay hindi kayo naging totoong Muslim, o kayo ay wala kayong totoong ganap sa Allah subhanahu wa ta'ala, wala kayong totoong pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah, kung iisipin natin, kapag nabanggit ang pagkatakot sa Quran, takwa, ang unang maisip natin dyan ay pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ito ay naitanong to sa mga tao. Si Ali ibn Abi Talib, karramallah, itong
pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay naitanong to kay Ali ibn Abi Talib. Sinabi, ma hiya taqwa? Ma hiya taqwa? Sinabi niya, hiyal khawfu minal jalil. Siya ang pagkatakot sa jalil, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumunod na banggit ay wal amalu bit tanzil. Ang pagsasagawa ng naibaba na yon ang Quran, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa din pala mga alipin Allah, isa din pala sa meaning ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay yun ay ang pagsagawa sa mga naibaba ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang Quran, mga alipin ng Allah. Tulad na lang ng mga pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala na nakasaad sa Quran. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Sinabi ng Allah, at sundin nyo siya na naibaba ang Quran, na naibaba ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ating titignan sa panahon natin ngayon, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang nangyayari ngayon ay ang mga tao ay hindi nila isinusunod ang naibaba sa atin, mga alipin ng Allah, yun ang Quran, mga alipin ng Allah. Ngunit ang pagkakaintindi nila, mga alipin ng Allah, ang ibang kitab ay ito ang sinusunod nila, mga alipin ng Allah. Biski sinasabi pa ng mga ibang tao, mga alipin ng Allah, itong Quran daw ay ito ay hindi kumpleto, mga alipin ng Allah. Paano pala mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag dumating tayo sa Yaumul Qiyamah at ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ay mag-aanunsyo, mga alipin ng Allah. Tatawagin niya ang mga taong sumunod sa naibaba sa kanilang kitab na katulad nila ng Injil, Taurah, Zabur. Ngunit mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, paano na lang tayo, mga alipin ng Allah? Ang iba sa atin, mga alipin ng Allah, ang mga tao ngayon ay hindi sila sumunod sa kitab na Quran, mga alipin ng Allah. Sa panahon ba ng Isa na sa kanila ang naibaba ang Injil, meron pa ba silang ibang sinusunod na kitab, mga alipin ng Allah? Wala, mga alipin ng Allah. Ngunit ang sinusunod lang nila ay yun ay kitab na Injil. Ganon din ang Zabur at saka Taurah. Wala na silang ibang sinusunod na kitab kung ano ang naibaba sa kanila. Na yun ang Taurah o Zabur. Ganon din sa atin, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naibaba sa atin ng Quran para sundan, mga alipin ng Allah. Ito ang Quran, ito ay gabay. Dalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin. Yan ang Quran, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na walang pag-aalinlangan at gabay para sa lahat ng may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung titignan natin sa panahon natin ngayon, mga alipin ng Allah, ay yung mga ibang sitta ay iba yung pagkakaintindi nila, mga alipin ng Allah. Masyado nilang pinababa ang daraja ng Quran, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Humantong na ang Quran ay ito ay sinasabi nila ay ito daw hindi kumpleto. Ang sinumang taong sinabi nila ang Quran ay hindi ito kumpleto, dahil siya ay naging kafir. Dahil naisuway niya ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ma farratna fil kitabi min shay. Sinabi ng Allah, at sinabi ng Allah na wala kaming iniwan na kahit ni isang shay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na yun ang Quran, mga alipin ng Allah. Ako sino mang taong sinabi niya ang Quran na ito hindi kumpleto, siya ay naging kafir, mga alipin ng Allah. Sunod na nabanggit ni Ali, wal qana'atu bil qalil. Ang pagkakontento sa maliit na bagay, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad na lang, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay may nabigay sa atin na bagay, na tayo hindi tayo nakontento, dapat tayo, mga alipin ng Allah, ay makontento tayo sa isang bagay na ibinibigay sa atin, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad na lang, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, may biyaya sa atin na dumarating araw-araw, mga alipin ng Allah, na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung ano ang naibibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay tayo ay makontento dapat, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, Sumunod na nabanggit ayon ay wal isti'dadu li yaumir rahil. Ang pagkahanda sa araw na rahil na yon ay yaumul qiyamah, mga alipin ng Allah. Mga alipin ng Allah, paano natin paghandaan ang araw na yun, mga alipin ng Allah? Paghanda natin yung katulad sa pagbabawas ng kaparusahan natin, mga alipin ng Allah. Mga nagawa nating dusa, mga alipin ng Allah, mga karumal-dumal na gawain. Dahil, mga alipin ng Allah, sa araw na dumarating sa atin, sa kada araw na dumarating sa atin, mga alipin ng Allah, ay meron tayong nakukuwang dusa, mga alipin ng Allah. Na pinakamay ng mga alipin ng Allah, tayo ay mag-istighfar, mga alipin ng Allah. Pwede ang iba sa atin, mga alipin ng Allah, ang ayat na ito ay naisaulo na. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kung ating iisipin ay sinabi ng Allah, ang lahat ng buhay ay siya ay makakaramdam ng kamatayan. Mga alipin ng Allah, al-mautu baghtatan, mga alipin ng Allah. Ang pagkamatay ito ay biglaan. Hindi natin alam, mga alipin ng Allah, kung kailan tayo mamamatay. Paano na lang, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay namatay, na tayo ay sa kasagsagan na tayo ay
gumagawa tayo ng karumal-dumal na gawain. Paano na lang mga alipin ng Allah kapag dumating tayo sa Yaumul Qiyamah na makikita na natin mga alipin ng Allah ang mga masama nating nagawa sa masamang ginawa natin sa mundo mga alipin ng Allah, makikita natin sa Yaumul Qiyamah. Dapat tayo ay paghandaan natin mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Yaumul Rahil, yun ang Yaumul Qiyamah. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga ibang silbi sa pagkatakwa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano bang nabibigyan? Ano bang mabibigay ng silbi pagka ikaw ay nagkatakot ka sa Allah subhanahu wa ta'ala? Una doon ay al-hifd wal jirasa min al-a'da liqawlihi ta'ala wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kung kayo ay magsasabar, sinabi ng Allah, at magkakatakot kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi nila kayo masisiraan mga alipin ng Allah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung kayo, anong maintindihan natin, anong murad sa ayat na yun mga alipin ng Allah? Kung tayo ay magkakaroon tayo ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, o kaya tayo ay magtitis mga alipin ng Allah, ang mga taong sinisiraan nila tayo, sila ay kalaban natin sila mga alipin ng Allah, hindi nila tayo masira mga alipin ng Allah. Tulad na lang sa panahon ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung siya ay nasa isang bahay siya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nasa labas noon ay mga kaaway ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay malaki ang kanyang takot sa Allah. Ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tinakpan niya ang harap ng mga kalaban niya at ang likod. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya pinakita at ang Allah subhanahu wa ta'ala ginawa niya sa mga kaaway ng Nabi ay hindi niya pinakita, tinakpan niya ang mga paningin ng mga kaaway ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na yung mga kaaway ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi nila napansin ang Nabi ay nakatakas ng mga alipin ng Allah. Ay nang unang nabibigay silbi ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tayo ay meron tayong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi tayo masisiraan ng mga kaaway natin na sumisira sa ating mga alipin ng Allah. Pangalawa ayon ay al-islahul amal wa ghufranud dunub. Liqawlihi ta'ala ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum ila akhir al-ayah. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala at mag-ayos ng mga gawain at papatawaran tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga karumal-dumal na gawain natin mga alipin ng Allah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ittaqullah, katakutan nyo ang Allah subhanahu wa ta'ala at kayo ay magsalita ng totoo. Mga alipin ng Allah, kung ating titignan mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon natin ngayon, kung ating papansinin ang mga tao, kung yung mga taong mga nakapagtapos sa ibang mga country, na hindi nila kayang sabihin ang totoo mga alipin ng Allah na nakasaad sa Quran. Sinabi ng Allah, wa qulu qawlan sadida, at sabihin nyo ang totoo mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ngayon mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nila iniisip ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasabi nila, ang mga tao ngayon, kung ating papakinggan ang kanilang mga wasiya, ang ating marinig ay dunya, takwa. Ngunit mga alipin ng Allah, ang pagsasalita ng totoo na nakasaad sa Quran na hindi nila maisagawa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanilang mga sinasabi ay yun na hindi nakasaad sa Quran, hindi nakabase sa Quran mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pinapakinggan nila ay yung mga taong hindi pinagkakatiwalaan mga alipin ng Allah. Yung mga ibang kitab na hindi nakasang-ayon sa Quran mga alipin ng Allah. Sinabi ng Allah na waqulu qawlan sadida, at magsalita kayo ng totoo. Ngunit ang hindi nila kaya yun dahil iniisip nila na baka kami ay masiraan sa ibang tao. Hindi nila kayang sabihin ang totoo mga alipin ng Allah dahil iniisip nila na baka sila ay makasira sa ibang tao ay hindi na silang magustuhan ng ibang tao. At sinabi ang sumunod na aya, yuslih lakum a'malakum, at ayusin nyo ang inyong mga gawain at papatawarin kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayusin sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gawain nyo at papatawarin niya kayo sa mga samang gawain na gawa nyo. Tulad na lang mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ikaw nasa masamang kondisyon ka mga alipin ng Allah, ikaw ay yung babae nasa harap mo na, ayun ay haram. Kung ayong zizinahin yung babaeng yun, ayun haram. Ngunit kung ayun ay tatalikuran mo mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yuslih lakum a'malakum, aayusin sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yung iniwasan mong masama mga alipin ng Allah. Kapag yun ay tinalikuran mo yung mga alipin ng Allah, ay aayusin niya yun mga alipin ng Allah. Yung Allah subhanahu wa ta'ala ay aayusin niya yung mga alipin na ay gagawin niya yung halal. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sumunod na nabanggit ayun ay
al-mahabba, ang pagkagusto sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, malilaw naman mga alipin ng Allah. Kung tayo ay magkakagusto sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung tayo ay magkakaroon tayo ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah, Inna Allah yuhibbul muttaqin. Napakaraming nakasad sa Quran mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na katotohanan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ginugusto niya ang takot ng ang mga taong may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ang murad doon mga alipin ng Allah ang takot na siya ay may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang murad doon mga alipin ng Allah, siya yung may takot na isinusunod niyang nakasad sa Quran at iniiwasan niya ang mga mga pagbabawal sa Quran mga alipin ng Allah. Ayun na totoong pagkatakot mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ang murad doon sa ayat na yun ay takot lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Marami ngayon sa panahon natin ngayon mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay dala-dala nila ang sila ay dala-dala nila ang relihiyong Islam, mga Muslim. Ngunit kung ating titignan ang kanilang mga gawain, sinasabi nila sa maraming tao ay kinakatakutan namin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kung titignan natin ang kanilang mga ginagawa ay hindi nila sinusunod ang mga inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga Muslim ngayon ay sila ay hindi na nila tinatakpan ang kanilang aura mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang mga tao ngayon, mga lalaking mga Muslim, ay kung ating titignan ang kanilang mga gawain, sila ay pumupunta lang sila sa masjid para lang mag-Yaumul Jumu'ah, yun lang. Sa Yaumul Jumu'ah lang sila pumupunta. Ngunit sa mga inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na 5 wakto ay hindi nila may sagawa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sumunod na nabanggit dito ay al-bisharatu 'indal maut. Liqaulihi ta'ala, alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ayun ang pagkakuha ng magandang balita sa kamatayan mga alipin ng Allah. Anong halimbawa nito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Tulad na lang ng tao. Halimbawa na lang may isang tao na siya ay meron siyang sakit na nararamdaman niya na sa kanyang sarili na siya ay nararamdaman niya na siya ay maabutan siya ng kamatayan. Siyempre mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang taong yun ay mararamdaman niya ay pagkatakot mga alipin ng Allah. Na pag dumating siya sa Yaumul Qiyamah ay makikita niya na ang mga ginawa niyang mga kasalanan. Siya ay makikita niya ay mga samang gawain niya. Ngunit kung yung taong yun meron siyang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag yung taong yun ay meron siyang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay darating sa kanya ang malaikat at sasabihin ng mga malaikat na yun sa taong mamamatay na yun, alla takhafu, at huwag kang matakot, wala tahzanu, at huwag kang malungkot, wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. At ikukwento ng mga malaikat na yun, ay babalita sa taong mamamatay na yun na huwag kang matakot at huwag kang malungkot. Ibabalita ng mga malaikat na yun na ang Jannah daw ay sa kanila lang daw, na sila ay may matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sumunod na nabanggit ayon ay an-najatu minash shada'id wa husulir rizqil halal. At ang pagkaligtas mula sa pagkahirap mga alipin ng Allah ay ririzgan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Sadaqallahul azim. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagkaligtas mula sa paghihirap. Mga alipin ng Allah, kung ating iisipin, ang sunod na nabanggit ay ang karumal-dumal na gawain mga alipin ng Allah. Kapag sa atin ay naidating to mga alipin ng Allah, ay mahirap to iwasan dahil ang karumal-dumal na gawain ayan ay mautosin ng syaitan. Mahirap iwasan yan mga alipin ng Allah. Ngunit ikaw mga alipin ng Allah, kapag yung mahirap na yun mga alipin ng Allah na dumating sa iyo, katulad na lang na ikaw ay nasa harap mo na yung karumal-dumal na gawain, kapag yun ay naligtas mo yun mga alipin ng Allah, natalikuran mo yung mga alipin ng Allah, ikaw ay ririzkihan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na halal. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. At sino mang taong may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay at sino mang taong may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala na yun, ang haram na yun ay gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gagawa ang Allah subhanahu wa ta'ala na para ikaw, yung haram na yun ay magiging halal yun mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad na lang ng sabi ko kanina mga alipin ng Allah, itong ayat na nabanggit mga alipin ng Allah ay parang ito lang din yung nasabi kanina, yuslih lakum a'malakum, na kapag ikaw ay nasa kalagayan ka na karumal-dumal na gawain mga alipin ng Allah, kapag yung babaeng naghubad sa'yo mga alipin ng Allah ay na yun ay tiis mo,
mga alipin ng Allah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay gagawa siya ng paraan para maging halal yung mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang babaeng yun ay hindi nakatadhana sa mga alipin ng Allah. Mas papalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala yun na mas magandang mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sana sumunod na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala at bibigyan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na rizqi na hindi mabibilang mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinakamainam ay tayo ay magkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ang murad sa ayat na yun, mga alipin ng Allah, na yun ay takot lamang. Ngunit ang murad doon ay yun dapat ay sundin natin ang mga nakasaad sa Quran at ang mga pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito lamang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.